At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Ang ginamit nila hindi na ito bago. Matagal na ito. Aklat na namang Katoliko. Kabanal-banalang isang tatlo na ang may akda ay si Padre Pedro Sevilla, isang paring Jesuita. Para ipalitaw sa kanilang mga taga-subaybay na yun daw pinatunayan ng otoridad Katoliko na mula pa noon si Kristo'y hindi Diyos. Pero alam nyo, bakit kaya kung sa Diyos ang iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, kaya nilang gawin ang ganitong modus? Bakit? Pakita natin mamaya mga kapatid. Pero sa pagsimula natin sa pagtalakay kaugnay sa pagka-Diyos, likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo na siya tunay na Diyos, tunay na tao. Dami mga nagkomento sa ating pagtalakay dito. Isa lang eto mga kapatid na pakinggan daw umano ang sabi ng Enyong Santo Papa sa Roma. Ang sabi, ang Panginoong Heso Kristo ay tao at iba ang Panginoong Diyos sa Panginoong Hesus dahil nakakaunawa na sila sa nakasulat sa Biblia. Una, ang simbahang Katoliko ang may-ari sa Biblia. Kaya nga kung tingnan natin ang aklat na Roman Catholicism by Loren Bittner, may bahagi diyan sa pahina 102 na the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Kaugnay sa pagkatao ng ating Panginoon Kristo, di naman tutol ang simbahang Katoliko dahil siya'y tunay na Diyos at tunay na tao. At ito pa, ang komento. There is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ, New Standard Version. Wala din tayong tutol sa naturang nakasulat yan. Pero tutol tayo sa maling interpretasyon. Kaya ito pa, sabi sa nagkomento mga kapatid, no? Paano kaya kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo? Diyos pa rin kaya sa inyo si Kristo? So, eto tunog na kaanib sa iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya, sa pagkakataong ito mga kapatid, samahan ninyo ako, sasagutin natin, lilinawin natin, at ang ating banal na layunin, hindi para saktan ang damdamin, kundi para mabuksan ang isipan, lalo na sa mga nagtulog-tulugan, kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa... At sa isa pang aklat, na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo. Ayan. Kabanal-banalang isang tatlo, iyon naman ang ating ipakita sa inyo dahil una, kung sa Diyos talaga ang inaniban ninyo, ba't kaya niyong gawin na magsipi lamang ng bahagi at pinagchap-chap na para mawala sa konteksto? Kaya mas mabuti talaga na yung mga ginamit na aklat sa INC, dapat meron din kayo para mabasa ninyo ano nga ba talaga ang nakasulat. At ano ang iniwasan ng mga ministro ni Felix Manalo.
Para lang tutulan ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na si tunay na Diyos at tunay na tao. Pero may argumento sila diyan. Kung si Kristo ay Diyos, kung ang Ama ay Diyos, ilan na ba ang nag-iisang Diyos? Yon ang kanilang argumento. Kaya, yun din ang ating sasagutin, mga mahal na kapatid. At sa mga nagsubaybay ngayon, inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Pwede kayong makasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat at Super Thanks. At maraming salamat sa pagsuporta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Pwede din na i-comment ninyo diyan, no, kung taga saan kayo na nagsubaybay ngayon para ating malaman kung saan na kaabot itong videong ito. O i-comment ninyo saan kayo nagsubaybay ngayon. At makatulong kayo sa ating paglilinaw sa pamamagitan ng pagsagot sa mga argumento nitong mga kaanib ni Felix Manalo sa pamamagitan sa pag-share sa mga video natin sa mga kapwa Katoliko at kahit na sa mga kaanib nila. Kaya mga kapatid, di na tayo magtatagal pa. Bago dyan, inaniyahan ko pala kayo na huwag kalimutang mag-subscribe kay Kabornok sa Factbusters. May bagong channel siya dahil nahack ang kanyang channel. Nasa link dito. At meron din tayong isa pang channel, Pananampalataya at Katuwiran, nasa link dito. Inaniyahan natin na mag-subscribe ang ating mga kapatid. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Isa-isahin natin. Una, itong argumento ng mga ngaral sa INC. Matagal na, kahit sa panahon pa ni Felix Manalo. Kahit footnote sa lumang Biblia ng Simbahang Katoliko, itong Biblia na bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo ni Father Juan Trinidad, may bahagi sa footnote dito para lang pasinungalingan ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Tanggap naman nila na tunay na tao, di lang nila matanggap na tunay na Diyos. Ginamit nila ang footnote na ito mga kapatid. Pero bakit kaya nilang gamitin para lang mawala ang konteksto? Dahil ano po ba ang nakasulat? Pansinin niyo. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Berbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Okay, yon. Ang gusto nilang ipalitaw sa paggamit nila sa footnote na yung berbo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, hindi ibig sabihin na siya ay kasama na sa Ama noon bago siya nagkatawang tao. Kundi, ginamit nila, sinipit nila ang naturang talata mga kapatid, yung footnote, dahil ang argumento na gamitin na nasa isip lang siya ng Ama. Eto, balik natin ang argumento nila. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa. So paliwanag ng Iglesia Katolika, kung paliwanag ng Iglesia Katolika, di ba kayo nagtaka bakit in-squat ng INC? Dahil para lang mailayo sa konteksto, pinutol nila.
ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. O, kaya, hindi pa existido para sa kanila ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Nasa isip lang siya. Pero alam nyo ba, ito ang footnote, pakita natin mga kapatid, sa binasa ni Mr. Ramel Parba na ministro ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. O, napansin nyo, ito ang footnote na binasa. At ito ang napakinggan ninyo, natunghayan ninyo. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Ito pala'y galing sa pahayag ni Santo Tomas de Aquinas. Pero sa pahayag ba ito, dahil sabi niya na ito'y paliwanag ng simbahang Katoliko, ito ba'y sapat patunayan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi existido? Ating basahin lamang ang iniwasan. Ito mga kapatid, ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. O, napansin ninyo? Sa ginamit nila na footnote, kahit footnote, minadjik na nila. Pinakilala. O mano? Ha? Ang verbo upang mapakilala ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya kung mangangaral at nangaral ka sa katotohanan daw at nangaral sa aral ng Diyos, bakit kaya nilang gawin yan? Hindi lang. Ito pa na aklat na ito mga kapatid. Kaya ingat-ingat. Daming biktima sa maling akala. Ito. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagka-Diyos ni Kristo. So, napansin nyo yan. Ang aklat na ito, ang palagi nilang ginagamit yan sa pagtuturo nila para lang pabulaan na ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao kahit sa otoridad Katoliko umano. Pinatunayan na noon pa man ay walang aral na si Kristo ay Diyos. Okay, para sa mga kapatid natin na talagang nagsaliksik sa katotohanan. No? At naghanap ng katotohanan. Sige nga, tingnan natin ang nakasulat sa pahina 32 nitong kabanal-banalang isang tatlo na binasa ng ministro. Alam niyo ba, saan yung binasa niya? Ito ang binasa niya, Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Yon ang binasa ng ministro, pinutol na niya. Pero, bago diyan mga kapatid, atin munang simulan pagbasa dito. Si Jesus, sa naturang pahina 32, si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinigay ng mga unang Kristiyano kay Jesus ang titulong Kyrios, Griego term ito, Panginoon.
na ayon sa binanggit na natin ay siyang salitang ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. Hindi tinatawag na Diyos si Jesus sa mga ebanghelyong synoptiko. Kahit sa ebanghelyo ni Juan, hindi tiyakang sinasabi ni Jesus mismo na siya ay Diyos sa mga sermong napakinggan ng mga kauna-unahang Kristiyano na makikita natin sa mga gawa. Hindi pa ginagamit ang titulong Diyos para kay Jesus. O kaya ito ang binasa mga kapatid. Kaya hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Pinatutunayan ito ng katotohanang hindi ginagamit ni Pablo ang titulo para kay Jesus. Maliban marahil sa Roma Kapitulo 9, versikulo 5 at Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Ngunit, gaya ng binanggit natin, ang dalawang siping ito ay lubhang pinagtatalunan ng mga dalubhasa. Ang mga sinulat ni Juan at ang kaniyang mga kasamahan ay nagbibigay ng mga halimbawa ng paggamit ng titulong Diyos para kay Jesus. Yun ang mabasa mga kapatid. Pero, pinutol yan ng ministro ni Felix Manalo, di ba? Pinutol. Para lang mawala sa konteksto. Kaya mag-ingat talaga sa mga ganyang ore na pangpangaral, mga mahal na kapatid. At hindi lang yan. Itong comment na ito sa isang INC, sabi niya, ito ang comment niya. For there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ, New Standard Version. Yon ang paboritong gagamitin ng mga ngaral sa INC. Okay, sige. Sisilipin natin. Ano daw ang sabi niya? Ito sabi niya, for there is one God and one mediator between God and men, the man Jesus Christ. Okay. Isa-isahin natin itong komento nila mga kapatid. Ano bang talata ang pinagbatayan nila? Dahil gusto sila letra por letra, alam niyo, ang kadalasang talata na gagamitin nila para dito ay ang Contemporary English Version. Bakit? Ano po ba nakasulat sa Contemporary English Version? Ito po ang mabasa sa Contemporary English Version. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Yan. Kaya, nang sinabi sa talata umano na there is only one God, at kung itinuturo ng simbahang Katoliko na si Kristo ay Diyos, ang tanong, ilan na ba ang there is only one?
ilan na ang Diyos na one. Yon ang argumento nila. At kaya kung di ka nag-aral sa pananampalataya mo, ay delikado talaga. Madala ka at matangay sa maling akala. Pero, ito lang mga kapatid, kung ginamit nila dahil bawat aral nila may katumbas, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Ginagamit nila ang contemporary English version. But iniwasan nila ang Philippians chapter 2 verse 6. Sa contemporary English version, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Di ba malinaw mga kapatid na gumagamit daw sila ng iba't ibang mga salin sa Biblia, pero iniwasan ang iba na di matanggap nila. Pili-pili lang. Anong masasabi ninyo sa ganyang ori na pangangaral? Talagang itong unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 ay madalas gamitin sa mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo para kontrahin at para pasubalian mga kapatid ang pagiging Diyos at pagiging tao. Tanggap naman nila, pero hindi lang na matanggap yung dual nature of Jesus Christ. Para sa kanila, hindi dual. Tao lang ang ating Panginoong Hesukristo. Tao sa likas na kalagayan. Pero, sa ating mga Katoliko, ang ating Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagkadiyos. Ang kaniyang pagkadiyos ay hindi ang kaniyang pagkatao. Ngunit ang kaniyang pagkatao at ang kaniyang pagkadiyos ay iisang banal na persona ni Jesus. So sa pamamagitan ng talatang 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, mga kapatid, yan ang paulit-ulit nilang ginagamit para tutulan na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Dahil sinabi sa naturang talata, isang Diyos. Samantalang si Jesus, sinasabing isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So, sa talatang binasa nila mga kapatid, tumutukoy sa pagiging tao ng ating Panginoong Hesukristo. Isang taong tagapamagitan. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya Diyos. Anong pruweba? Anong pruweba na gamit ang talatang yan na ginagamit nila 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? O na mga kapatid, tandaan ninyo, bilang taong tagapamagitan, sa pamamagitan niya sa mapagpapasundo niya ang tao sa Diyos. Yun ang kaniyang pagiging tagapamagitan. At kung tingnan natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 20, ito ang mabasa natin sa naturang talata. At sa pamamagitan ng anak ni loob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa cross. So, yon ang Kaniyang pamamagitan mga kapatid. Ngayon, tandaan natin ito, kung hindi Diyos ang taong tagapamagitan na si Kristo. Tanong, papaanong maipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ang lahat ng mga bagay na nilikha sa pamamagitan niya? Ibaba lang natin mga kapatid. Binasa natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 20. Ibaba lang natin sa Colossus Kapitulo 15, ituloy sa 17. Ito po ang mabasa natin sa naturang talata. Pansinin ninyo.
Ito mabasa natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di makikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati na ang mga espiritual na makapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong San Nicono ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. See? Yon ang mabasa natin sa naturang talata. Okay. Ano ang mabasa diyan sa talatang 16? Di ba, mabasa diyan sa talatang 16, nilikha lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang ating Panginoon Jesucristo ang tinutukoy na nilikha daw ang lahat ng mga bagay. Dahil kung ituloy natin sa 15, mga kapatid, diyan makita natin na ang pinakapunto diyan sa 15, ang pagiging manlilikha ng isang katangian na Diyos. Diyos lang ang makagawa, mga mahal na kapatid, sa paglikha, di ba? Mabasa natin yan sa Genesis chapter 1 verse 1. Anong sabi sa New Jerusalem Bible? In the beginning, God created heaven and earth. And then Ephesians chapter 3 verse 9, from ages past, and God who created all things. So napakalinaw mga kapatid na ang Diyos ang tagapaglikha. Kaya logically bilang taong tagapamagitan, paano niya mapag-ayos o mapagkasundo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya kung hindi siya Diyos na maglilikha sa lahat ng mga bagay na iyon? Di ba? Ang may akda yung lumilikha. Di ba? Kaya, kayang ayusin ang kanyang sariling nilikha. Halimbawa, yung panday, yung karpentero, gumawa ng bahay. At pagkatapos, may nasirang parte. O, di yung karpentero na gumawa, siya din ang mag-ayos, di ba? So, hindi lang tao na tagapamagitan ang ating Panginoon Jesucristo. Sa binasa nila, batay sa mabasa sa Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, dahil ang iniwasan nila ang sa naturang salin ang Philippians chapter 2, verse 6, mga kapatid, na ang sabi diyan ay, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. So, napakalinaw diyan mga mahal na kapatid, no? Sa naturang talata. Pero, meron silang objection. At paano niyo sasagutin itong objection na ito ng mga ngaral ng INC? Ano bang objection nila? Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, may iisa lamang na Diyos. Kung si Kristo'y Diyos, lalabas daw, dalawa na ang Diyos. So ilan na ba umano ang iisang Diyos? Paano niyo sasagutin niyang argumento na yan? Para maunawaan, ito ang analogy mga kapatid. Para maunawaan ninyo. May isang guro. Yung guro na yan ay isang advisor din ng mga estudyante. Pero at the same time, siya ay guro. Dahil siya ay guro, siya din ay advisor ng mga estudyante. Ang tanong, yung guro na yan, na advisor din,
Ibig ba sabihin, dalawa na ang kanyang pagkatao? Hindi, isa pa rin. May isang hukom sa korte na naglilitis sa kaso. Ang hukom na yan ay isang abogado. Tanong, dalawa na ba ang pagkatao ng naturang hukom o huwes? Hindi. Si Jesus ay hindi ang Ama. Ibang persona sa Ama. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Napansin niyo ba? Hindi sinabi niya, ako at ang Ama ay dalawa. Anong sabi niya? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya, ang unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 na ginagamit nila, ang ibig sabihin lang diyan mga kapatid, ang Diyos Ama ay merong isang tagapamagitan sa Kanya at sa lahat ng tao. At yon ang Kaniyang anak, ang ikalawang persona. Diyos na hindi ibang Diyos sa Ama. Kaisa sa Ama na ang sabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Okay. Ngayon, puntahan natin itong isa pang tanong sa ating kapatid na kaugnay kahapon, sa pagtalakay natin sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kanyang sabi. Paano kaya kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo? Diyos pa rin kaya sa inyo si Kristo? Ayan. So, ibig sabihin, talagang kaanib siya sa Iglesia ni Kristo. At kahit di na nila ginagamit pa at binanggit kung anong talata na gagamitin ng mga mangangaral ng INC dito sa kanyang komento, paano kaya kung di binuhay, ang gagamitin nila diyan ay ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Si Kristo muling binuhay ng Diyos. Kaya dahil muling binuhay ng Diyos, therefore si Kristo ay hindi Diyos. Lilinawin natin ito mga mahal na kapatid. No? Ito ang mabasa sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Ang Hesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. See? Paano ninyo sasagutin? Pag ang mga modernong Arianismo, mga kapatid, gagamitin nila ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 32 na si Kristo ay muling binuhay ng Diyos. Kaya kung Diyos daw ang ating Panginoon Hesukristo at may Diyos na bumuhay sa Kanya, abay lalabas daw na dalawa na ang Diyos. At kung Diyos daw si Kristo, ang itatanong nila mga kapatid, sa mga naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, ang tanong nila, sino ang bubuhayin ni Kristo? Ganyan po ang panglitong argumento ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Kayo, gamit ang Gawa Kapitulo 2:32, paano ba ito sasagutin? Okay? So makinig mga kapatid para may alam ninyo paano sasagutin itong ginagamit ng mga ngaral sa INC. Ito'y palagi nilang ginagamit. Imagine, may panlito silang argumento na kung Diyos daw si Kristo, sino ang bubuhayin niya? Dahil si Kristo'y binuhay ng Diyos. Diyan sa talata sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 3, Diyos lang ang binanggit. Pero hindi binanggit kung sinong persona ang tinutukoy. Di ba? May binanggit, Diyos. Pero hindi binanggit kung sinong persona ang tinutukoy. Ating tingnan at suriin mga kapatid. At
pwede rin tanungin natin ang mga kaanib sa iglesia ni Felix Manalo. Sinong persona ng iisang Diyos ang bumuhay sa katawan ni Kristo? Malaman natin yan, mga kapatid. Diyan mismo sa Biblia. Bakit? Okay, una, alam nyo ba ang pahayag na ito ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 10, 17, 18, bago yung Juan 10, 20, ako at ang Ama ay iisa? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take up again. No one takes it from me, but I lay down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. Oh, see? Napakalinaw ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo na may otoridad umano siya, ang ating Panginoong Jesucristo, na bawiin o ibangon o buhayin ang buhay niyang binigay, ang buhay niyang inaalay. Kaya malinaw ang persona ng Diyos, mga kapatid. Ito'y tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Persona ng Diyos pala na bumuhay sa ating Panginoon Jesucristo sa katawang tao. Sino yan? Mas malinaw pag babasahin natin itong nakasulat sa John chapter 2, verses 19 up to 22, mga kapatid. Ito mabasa natin. Jesus answered, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. The Jews replied, It has taken 40 years to build this temple. Are you going to raise it up again in 3 days? But he was speaking of the temple that was his body. And when Jesus rose from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what he had said. Napakalinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 2, versikulo 19, 22. Gibain mo ang templong ito at muling itatayo ko ito sa 3 araw. Ano daw? Ang templo ay masisira, itatayo muli ni Kristo sa loob ng 3 araw. Pero ang templong iyan ay tumutukoy pala sa kaniyang katawan. Kaya nung sinabi niya, destroy this temple, sa talatang John chapter 2 verse 19, no? Nangangahulugan ito sa kaniyang katawan na mamamatay sa pamamagitan sa pagpako sa cross. Diyan pa lang, mga kapatid, hinuhulaan na ni Kristo ang kaniyang kamatayan. Ang kaniyang kamatayan sa cross na siyang bubuhayin muli. Yung templo na yan na tumutukoy sa kaniyang katawan, sinong bubuhay? Siya. Magawa ba yan sa tao? Sa loob ng 3 araw. O kaya sabi sa nagtanong, kung si Kristo ay hindi binuhay ng Diyos, Diyos pa ba umano siya? Kaya napakalinaw, mga kapatid. Balikan natin yung talata 22, rose from the dead, ay patungkol yan talaga sa pagkamatay at muling pagkabuhay na ipinahayag sa talatang 19 at 21 ng Juan Kapitulo 2. Kaya, mga kapatid,
Yung pinipilitang talata sa Iglesia ni Cristo na kay Felix Manalo ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Pati na ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 34 na sinasabing may Diyos ang bumuhay kay Kristo. Batay sa talata na pinakita natin, San Juan Kapitulo 2, versikulo 19-22, sino ba yung tumutukoy na bumuhay sa kaniyang katawan? Walang iba, mga kapatid. Yun pala'y tumutukoy mismo sa ating Panginoon Jesucristo na ang sabi niya, gibain ninyo ang templong ito, San Juan 2:19-22, at sa 3 araw, muli ko itong itatayo. Kaya, ang paggamit nila sa naturang talata, hindi nangangahulugan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. So, okay? Oo. Sabi ni Arise Sirok, imbinto ka, boy. Anong si Jesus ang bumuhay sa sarili niya? De, siya namatay. Ha, ha, ha. Oh, well, nabasa natin yan, kapatid. No? Nang nabasa natin yan sa naturang talata, San Juan Kapitulo 2, versikulo 19. Tutulan ba ninyo yan sa mga iglesia ni Felix Manalo? Napakalinaw ang naturang talata. At yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, walang sino mang makapatay sa akin. Kusa siyang magpakamatay at may kapangyarihan siya. Kunin muli ang kanyang buhay. Nasa Juan Kapitulo 10, versikulo 17-18. Ang tanong, kung talagang sa Diyos ang ayense, bakit kaya ninyong magsinungaling sa pamamagitan ng pag-chap-chap sa kahit footnote nitong kay Father Juan Trinidad? Tandaan natin, di ba, kung mag-aral sa batas, mayroong kasabihan na Latin maxim na sinabi diyang, kung sinungaling na sa simula, sinungaling na sa kabuuan. Tingnan niyo. Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin niyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yan. Pero ito ang binasa ng ministro. Ito, at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Pahayag pa na yan ni Santo Tomas de Aquinas. Pero iniwasan ito. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Tanong, yun bang ginagamit nila, mga kapatid? Yun bang ginagamit nila? Na pinuto lang gamit ang footnote na ito. Isa ba yung pagsisinungaling? Anong sabi ng taga-The Revelers dyan? Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Nako, delikado. Kung ang isang bagay ay napatunayan na kasinungalingan, lahat daw ay sinungaling na. Mga kapatid, di natin layunin na saktan ang damdamin ng
mga nagsubaybay sa iba yung pananampalataya, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Sana sa pamamagitan sa pagtalakayng ito, magiging bukas ang inyong isipan na kayo'y nabiktima lang sa maling akala. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito yung lingkod, Brother Wendell. I am Catholic, I am alive, I am the gospel.